Natagpuang patay at nakahandusay dito sa lugar na ito ang isang lalaki. Katabi nito ang kanyang motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, na-aksidente ang lalaki. Pero ang pamilya, hindi kumbinsidong aksidente ang lahat. Ano nga ba ang nangyari kay Adam J. Gadon? Na-aksidente o pinatay? Batay sa ulat ng Numancia Police Station, pasado alas 2 raw ng madaling araw nang mapadaan sa lugar ang miyembro ng MDRRMO Makato. Nakita nila ang nakahandusay na si Adam J. Sa di kalayuan na doon rin ang sinasakyan nitong motorsiklo. Isinugod pa raw nila sa ospital si Adam pero idineklarang dead on arrival. Dahil doon sa mga natamong sugat ng biktima, ay hindi na kumbinsi ang mga kapamilya ni Adam na yung aksidente na yon ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Naniniwala sila na mayroong pumatay dito sa kanilang kapamilya, dito kay Adam. Kaya kailangan namin ng supporting CCTVs. That's the reason nga haman everyday kami gapunta dun sa sa Numancia, sa police station para lang i-follow up sa kanila kasi sila yung mas may authority kasi sila syempre yung police na nag-investigate. Ayun nga everyday ka to lagi na lang i-follow up within that week. So yun, nag-decide kami sa Magnolia. Yun, una hindi namin sure kung siya. Kaso nagbase na lang din sila sa time kasi nung sinabi namin na kumuha kami sa Magnolia, nakakuha din daw sila sa Magnolia. Kaya ayun, binasihan nila yung oras. Actually, yung oras nga hindi parehas kasi iba-iba daw yung settings din ng CCTV. Yung parang ginapatihan nila nga si Kuya, 2:01 din na dumaan doon. Kaso pinapa-zoom pa daw nila yon and for pa-approval pa sa head ng PNP. So hanggang ngayon, sabi namin, hanggang ngayon, sir, approval pa din. Yung mga 1 month na yun. Pa daw, fina-follow up pa daw nila. Tapos, yung next din is dun sa may Tabangka. Yung sa, yun? May sa kay Fontaine, Lorna, Fontaine. Oo, kay Lalo. Yung may house and lot for sale. House and lot nga for sale. Oo, nagtanong na kami dun. Sabi nga sa amin nung unahay, wala daw. Hindi meron. Kaso, pumunta na daw yung mga pulis doon. Kaya sabi ko, sabi kasi ni Sir Navarro nung una, i-update na lang si Mama, mag-chat daw sa kanya para daw same, magkakasama kami pumunta doon, i-update. Wala naman kami na-receive update that day. So, ayun, nagtaka ako bakit pumunta na doon. Tapos, kinukuha sana namin yung footage. Doon na lang daw sa mga pulis kasi nga andun na daw. Hindi, tinawagan namin ngayon yung pumunta kami sa police station. Sabi, sir, pumunta na daw kayo doon. Oo na ang kasama niya daw, ang kaibahan niya daw. Pumunta na doon. Kaso hindi pa daw nakuha yung yung CCTV. Ang sabi lang, malayo daw doon sa Ayun nga, sabi namin, sir, hindi naman na kami after sa sa malapit na. Kasi wala tayong magagawa kung malayo nga. At least yung lang, kung nakadaan, kung sino yung mga nakasunuran niya, kung sino ang nauna ito, ang mga anak, ayun, pinuntahan namin ngayon, kasi sabi ni Sir Navarra sa niya, sige, samahan nyo na sir, papunta dun sa sa kaila, Lorna, Fontaine. Kaila Ma'am Lorna daw na yun, na kunin yung CCTV. Doon pa lang namin pinapa-retrieve yung CCTV. Hindi namin ma-wait kasi nga may wait din sa kay Kuya. Hindi, kay Kuya ba? Kasi mga 2 hours na kami doon kasi nga hindi nga hinanap pa namin yung video. Kasi pinuntahan pa yung may-ari doon sa may Numancia din. Siya daw kasi yung nag-ano ng ng CCTV. Ga-open. Ga-open. Tapos, inantay pa namin ulit ng kinabukasan and the following days para lang makuha yung footage kasi nga pinapa-download. So, hato lang gid mga CCTV nga nakuha namon so far. Nga hindi man gani clear pa, pinapa-clear pa gid nga namon sa mga PNP. Kaso nga for follow up pa daw. Ayun, permi man kami ka-follow up sa PNP. So, lahat ng considerations din binigay namin sa kanila just to get supporting documents. Kasi yung question doon ay bakit nga kayo naglabas ng initial na wala namang supporting documents? Diba? Yung CCTV, paano kayo nag-come up ng accident
Sa picture pa lang itself, very suspicious na. Parang ganun. So, hanggang tatlo lang gid kasi nga busy pa kami first week eh. So nakuha namin yung tatlong CCTV na yon within that week and nung second week ng half kasi nung second week ng half na si kuya Ilubong. ilubong na. So ang nangyari na lang nun ayun nga, sabi na lang din ni Sir Navarra nun kung hindi daw talaga kami naniniwala, paano na lang namin? Ipa-autopsy. Ganun. Asan natin nag-approach yung ipa-autopsy lang? Hindi, kasi nga, lagi kami nagko-question. Sabi namin, asan po yung supporting documents? Kasi kahit sa CCTV po, hindi rin clear. Kasi nga, yung gagawin nga daw nila, enhance para para ma-clear kung siya. Pero mulat pa kami. Oo, kasi very helpful gid ako sa CCTV kasi nga makikita mo doon kung sino ang mga nakasunuran, lalo na sa mga plate numbers. 'Di ba? That's the point. Kaya nga nasayangan kami sa Golden Sunset, sa Cook, sa Anipan kasi meron sana kasi nakita namin very clear din sana ang videos nila doon. Kasi araw-araw kami kahit kami doon pumupunta kasi may mga time na wala doon yung technician. Oo, kasi kami lang araw-araw kami ga-effort ba. Kasi wala doon yung technician. Pero kung police na yun, wala silang magagawa kundi mag-cooperate. Kasi nga may letter. Kung kami lang na family, syempre, minsan Pero, very thankful naman kami sa mga may CCTV. Kasi most of them, lahat naman sa kanila, willing. Timing lang talaga nga, alimbawa, pagpunta doon na hindi, walang technician or di available. Sa Manila. Kaya balikan namin every other day. Kumbaga, kayo pala ang nag-initiate na makahanap ng mga CCTV na sana pulis ang gumagawa noon. Oo, and actually, nag-ask din naman kami sa kanila. Kasi nga, kahit din naman accident yun kako, at least may supporting documents kayo. Oo, that's the point. Supporting documents. Kasi paano kayo mag-initial report kung wala namang lalo na the photos itself kako, suspicious na. Parang nabuhayan ka mo sa dalagan itandang hindi kasi ako nung una talaga, ayun sinabi ko kay Papa. Oo, gaduda ako. Kasi kilala ko si Kuya na ang slow mag-drive. Kahit sa CCTV na nakuha sa kanya, very slow imong mag-drive. And straight man gihapon. So, paano nga sagot kasi ng PNP sa amin, kung magtanong kami, impact. Lahat, impact. Oo. Pati yung shoes niya na hindi nakasuot sa kanya, impact pa rin. Tapos yung kanyang sugat dito sa noo, na instead na vertical, horizontal, impact pa rin. So saan tumama? Tapos pati yung sa sa motor niya, impact din. Ang layo kako. 'Di ba kung aksidente 'yon, dapat malapit sa poste. Dapat nga nakaano dun Tapos wasak talaga. Nung nakita ko yung picture, bakit ganun? Layo. Oo, ang layo. Tapos nung kahit hindi ko pa nakita yung picture kako, pinicturean lang ba ng mga news? Kayo din ata nag-post ng picture ng ng motor. Very minor. Sabi ko, yung mga fatal na mga na mga aksidente, as in kita nyo 'di ba, twisted or wasak. Buhi pa ganiyang pasero. Tapos buhi pa ganiyang hindi man gid nag 50-50. Tapos many road rashes gid dapat, mga gas-gas. Kaso wag gid mo gas-gas. Aside sa sa photos niya, sa motor niya, walang gas-gas. So ayun ba. So kaya nga nag-post kami katuman. Kasi parang staged nga yung nangyari sa kanya, 'di ba? To look like an accident. Pero kahit sino kako yung tumingin yan, kaya nga ako doon kay Sir Navarra. Kasi syempre, sila yung mas may idea kasi sila, 'di ba, yung investigador. Kasi kami nga na normal people lang na hindi pinagstudihan yung mga ganyan. Maiisipan mo ba? So, hindi namin din alam sa kanila kung gano'n. Kasi nga, yung nakita lang kasi nila, si Kuya na lang tsaka yung motor. Kaya, na lang sila. Nag-conclude na ganun daw. Pero under investigation pa naman daw. Ganun. Pero hambal sa natin yung may closure yung kaso? Hindi pa naman. Sabi nila ay under investigation. Dahil sa blatter ay further investigation. For further investigation. Ayun pwede nga. tapuson, pwede nga hindi. Pwede hindi. Kasi actually sa... Kaya nga sabi namin ay,
ano, paano nyo kako, hindi naman pwede ka kung maklose yan. Paano maklose yan? Ang dami nga pong questions. Correct. Oo. Pagka mo mismong pamilya, hindi ka. Oo, kami. Tsaka hindi lang kami. Marami. Kasi yung mga tao mismo nga nagatao, yung family na, hindi, imposible. Lalo na nakita yung photos, very impossible gid ako, no? So, ayun, kami normal pa nga lang. Tapos na pa, may nakabaklid pa, may mamakaraw. Oo, tapos ang position niya very awkward. Oo. So, after ka to, awkward. Dahil sa hindi pa nga sila kumbinsido na talagang aksidente ang nangyari, ay pina-autopsy nila ang bangkay ng biktima. Investigador na ipa-autopsy lang. I think after second week. After second week na. Kasi ligan eh, magpapati. Oo, yata. Yata, Kut imara, ginparit ko imara. So, pag after 1 week, ipa-autopsy, ano ro ginubaran yung decision? Siyempre, naisipan na namon to. Naisipan na namon kasi nga, sa sa legalities din, siyempre kailangan din ng supporting kasi nga yung CCTVs, wala rin, di ba? Yung mga nadaanan lang. So, naisip na rin namin siya. Pero kasi personally kamon, sino malabi gusto, di ba? Nga family member mo, i-open, i-cut open. Kahit ako hindi. Siyempre, oo. Hindi tanaw giday mo ra pag autopsy. Kahit hindi pa ilubong. Kahit nung nakahaya pa lang, kahit nung oo, bakit mo ipa-open? Kaso nga wala kaming choice eh. Paano nga? Yun nga, kasi yung ng police, di naman sila makakagalaw daw kung walang ganto. So, ayun, ginawa na lang talaga namin ng paraan para lang maano yung investigation din. Na so tiniis na lang namin na sige kako pa, wala tayong choice kasi kung hindi tayo kung puro questions lang din tsaka wala rin silang kasi nga ewan ko sa kanila. So kamusta nagpa-autopsy? Oo, kasi nagsabi kasi si Sir Navarro nun may bayad daw. Kanto ganyan, kami na daw mag-shoulder. Kaya sabi namin sige, pag-isipan na lang kako namin. Kaso ayun nga, yung family namin kasi tulong-tulong na din. Nag-decide na lang na magpa-private. Private autopsy. Oo. Kasi, di ba na na nga yun umabot na rin kasi yun sa head ng PNP ba? Na sila nagsabi mismo na actually wala daw bayad yung O kung kung saan na mag-provide ba lang Oo, kung police mismo mag-provide. Yung babayaran na daw pala is miscellaneous, magkano lang naman yun. Oo, ganun. So, mura lang pala, sabi kong ganun. Kaso nga, sa mga nangyari nga na mas gusto na namin na private na lang muna. Para sa amin na lang, para na lang din namin. Independent. Independent. Para kami na maghanap. Pag kung magiging ang outcome, di at least accept na pero lang. Pero actually, hindi lang din na para sa amin din mismo. Kundi, kasi kung police, di ba, usually magre-request din sila ng time, kung ano yung available dates, galon. So, mas matagalan. So, yung naisip namin, syempre gusto namin yung may na kagad. Yung mas mabilis yung result. And through private autopsy, syempre mas mabilis yun kasi private. Kaya yun doon na lang talaga kami nag-push kung saan yung mas madali para sa amin, tsaka mas convenient. Tsaka syempre kung private, ma-contact mo directly ang nag-autopsy. Oo. So, naiubong mo taro yung mga nga magugang, tapos parang ipa-autopsy. Oo. So, kasi naganap pa kami ng mag-autopsy ba. Timing, wala. God provides din So, after nakahanap din agad. Through, tulong-tulong ng mga doctor friends namin. Doctor friends na, family friend na may kakilala pa lang, doctor din na nag-autopsy. Diyan kita makarumang sa result. Ano dong resulta nag-come up ka mo sa dayang medyo nag-contest ka mo, hindi ka kumbinsido sa self-accident lang. Ano rin mga resulta di ka tuma? Ayun nga, foul play daw talaga yung sa autopsy. Kasi, 'di ba nakita niyo naman sa post. Actually, yung result ng autopsy doon na mismo sa post. Para pati yung description nilagay na rin namin doon para malinawan kayo. Kasi kahit sinong lalo mga doctors, mga sa medical field, maintindihan yun. Kaya nga din may mga description doon para mga normal na tao makakaintindi din. So, doon na lang mag-base sa doon na lang ako mag-base sa
Oo, pero yung post na yun, hindi pa sa post na to, di ba nag-post kami sa Sa yung primero. may autopsy result na. Yung sa first, kasi Sa nga, first na post kasi namin. suspicious. Kaya napapost din si kuya na na ganto. Kasi nga, hindi lang naman kami, pati yung mga tao nagko-question sa amin, anong isasagot namin? Wala rin kaming makuhang sagot. Diba po, alangan naman impact, yun nga, yung sabi nga man, very impossible din na sa impact, tao na mismo yung nagsasabi ba. Pagkatapos raw ay ipinatawag sila sa Numancia Police Station para sa isang case conference. Tsaka medically din kasi, hindi daw talaga. Kasi nga, first of all, yung black eye, di naman makukuha yun sa sa aksidente, di ba? So, yun nga, actually, nung nag-conference kami, attorney, andun din yung doctor. So, yung doctor na medically doctor lang, hindi pa yung autopsy. Pero syempre, siya kasi yung ano nga to? Municipal health officer? Ha? Attending physician? Or Hindi siya attending physician. Siya yung nag-help sa amin makakuha ng autopsy. Oo. Tapos siya din mismo na, yun nga, kung ano to ka, sabi nga, nagtanong nga din siya sa nag-autopsy. Ano to sir? Ano to doc? Ano yung mga findings mo? Ayun nga. Syempre nga, sabi din ni doc, yung mga black eye, hindi siya makukuha sa accident. So ano talaga siya? Foul play. Ginamitan ng matigas na bagay. Opo, hard objects. Yung sharp Tapos, object. yung road rashes nga. Yun nga. Walang gas-gas. Very impossible daw yun sa mga Vehicular accident. Vehicular accident. Dapat may gas-gas on. Kahit dito niya wala talaga. Tapos kung sa face yun, dapat yung face niya talaga yan. Wala din. So wala talagang gas-gas. So yun, black eye, road rashes, absence of road rash, tapos may mga pasa siya. May pasa siya dito sa katawan. Ayaw, sa may dugan. So, nabutang man daw cause of death, di ka to sa... Oo, yung cause of death niya talaga is multiple traumatic injuries to the head. So, ilang talaga yun sa ulo ba? Oo, ginamitan sa ulo ng hard objects or sharp objects na ilang beses. Kasi traumatic. May helmet. Knowing na may helmet pa imaw. So, ginhakas kita siguro, diba? Pero nung sa pagkakita ka na, pag-aksidente, una parang helmet ka na. Wala na din. Away from siguro. him na din. Oo. Tapos yung nga lang niya sa helmet niya, hindi basag yung shell niya eh. Yung dito lang, pag ganun. Tapos, Oo. tapos so dapat din, absent. may mga rashes talaga siya dito. Tapos wag ita Umubog, wala din. wag dugo ang helmet. Wala rin blood. Na-plaster kanyo ma'am, ita PNP nga kuno hay distance, may pilang meters before makaabot ka sa poste. May agi nga parang nag-crash ro May skid. Kaya na ako. May marka sa dagan. Actually, parang na-mention nga din niya yun. Kaso hindi niya kasi nga daw maulan. Yun yung reason nila. Hindi nila maano talaga. Pero parang meron daw. Pero sabi nga, maulan daw kasi. Pati yung sa blood, maulan din daw kasi. Sabi nga din ng doctor na kahit daw maulan, the blood should be there. Yun lang. Kahit maulan, kahit the blood should be there. Kaso, onti lang yung blood doon. So, yun yung mga, yung mga indications na hindi siya accident. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang Numancia Police Station tungkol dito. Pero hindi pa raw sila makapagbigay ng pahayag sa kasalukuyan.